Paano kung may naninira o nagchichismis tungkol sa'yo? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. Bago natin umpisahan ang video ito, may mga tanong muna ako sa'yo. Paano kung nalaman mong ichinismis ka ng ibang tao? Palalampasin mo na lang ba ang nangyari? Lalapitan mo ba siya ng mahinahon para pag-usapan ang problema? Paano kung may alam ka ring chismis tungkol sa kanya na pwede mong ipagkalat? Gaganti ka ba? Ang ilang nagkakalat ng chismis ay may masamang motibo. Halimbawa, nagsisinungaling sila para sirain ang iyong reputasyon. Pero kahit hindi yan ang motibo ng nagchichismis, masakit pa rin yun. Lalo na kung ang nagkakalat ay itinuring mong malapit sa'yo. Katulad ng nakasulat sa awit 55:12-14. Dahil hindi isang kaaway ang humahamak sa akin. Kung kaaway siya, mapagtitiisan ko sana. Hindi isang kalaban ang sumasalakay sa akin. Kung kalaban siya, makapagtatago sana ako mula sa kanya. Kundi ikaw, isang taong kagaya ko, ang kasama ko mismo na kilalang kilala ko. Dati tayong matalik na magkaibigan. Kita mo yan? May traitor na pala nung unang panahon, di ba? Kaibigan mo man o hindi ang nagchichismis, masakit malaman na may nagsasabi ng masama tungkol sa'yo. Ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga tao ang iba, ay natural na sa ating mga tao na mahilig makihalubilo. Kaya natural lang na kausapin natin ang ibang tao at pag-usapan ng iba. Kaya karamihan ay gusto nilang malaman ang nangyayari sa buhay ng mga tao at ikwento nila yon sa iba. Ewan ko ba kung bakit sila ganun. Siguro yun ang kaligayahan nila. Ang isa pang dahilan kung bakit may chismosa, kasi wala silang magawa. Wala silang pinagkakaabalahan sa buhay. Noong panahon ng Biblia, may mga taong walang ibang pinagugugulan ng kanilang libreng panahon maliban sa pagsasabi ng anumang bagay o sa pakikinig sa anumang bagay na bago. Lalo na sa panahon natin ngayon, kapag walang nangyayaring exciting na bagay, nag-iimbento ng mapag-uusapan ng mga tao. Nagiging chismosa din ang isang tao dahil insecure siya. Nakalulungkot, nagchichismis ang iba para mabawasan ang mga insecurity nila. Ang pagchichismis ay karaniwan ng may ipinahihiwatig tungkol sa nagchichismis. Baka naiinggit lang sila sa taong ichinichismis nila. Nagkalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili at para patunayang mas magaling sila sa taong yon. Gustuhin man natin o hindi, talagang pag-uusapan ng mga tao ang iba. Kasama ka na dun. Hindi mo man mapigilang kumalat ang lahat ng chismis tungkol sa'yo, pero pwede mong piliin ang magiging reaksyon mo. Kapag nalaman mong ichinichismis ka, meron kang dalawang mapagpipilian. Una, deadma mo na lang. Huwag mo itong pansinin. Karaniwan ng yan ang pinakamagandang solusyon, lalo na kung wala namang basihan ang chismis. Deadma mo na lang. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kaka-react. Ikapit mo ang payo ng Biblia sa Ecclesiastes 7:9. Huwag kang maghinanakit agad dahil mangmang ang nag-iipon ng hinanakit sa dibdib niya. Ang magandang reputasyon ang pinakamahusay na panlaban sa chismis. Kung maganda ang reputasyon mo, kahit i-chismis ka pa, walang gaanong maniniwala. Mananaig pa rin kung ano ang totoo. Ikalawa, kausapin mo ang chismosa. Baka may mga chismis na para sa'yo ay talagang maselan, kung kaya dapat mong kausapin ang taong pinagmulan nito. Kung kakausapin mo ang mga nagchichismis tungkol sa'yo, malalaman nilang nakakarating sa'yo ang mga sinasabi nila. Bukod dyan, baka magkaliwanagan kayo at malutas ang problema. Bago mo kausapin ang nagchismis tungkol sa'yo, pag-isipan mo ang sumusunod na mga simulain sa Biblia at mga tanong. Mababasa natin sa Kawikaan 18:13, kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahiya-hiya. Bago ka sumugod, itanong mo muna ito sa sarili mo. Talaga bang alam ko ang buong kwento? Hindi kaya nagkamali lang ng intindi ang taong nagsabi sa akin? Ngayon ba ang tamang panahon para kausapin siya? Sigurado ba akong hindi lang ako nadadala ng emosyon? O baka mas mabuting magpalipas pa ako ng ilang panahon para magpalamig muna? Ito ang sabi ng Santiago 1:19. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, anong paraan ng paglapit ang gusto mo? Saan at kailan mo gustong pag-usapan ang problema? Anong mga salita at pagkilos ang pinaka-epektibo? May mga chismis na mababaw lang, pero meron ding maselan. Kung mababaw lang yun, palampasin mo na lang. Pero kung maselan at makakasira sa reputasyon mo, baka kailangan mong kausapin ang pinagmulan nito. Kapag pinagchichismisan ka ng mga tao,
Huwag kang gumante sa pamamagitan ng pagchichismis din o pagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Kapag ginawa mo yan, katulad ka na rin ng mga taong kinaiinisan mo. Sa buhay, maraming bagay ang hindi mo laging makukontrol. Kasama na rito ang chismis. Pero hindi ka dapat magpakontrol dito. Kapag tanggap mo na ang 10 bagay na ito ay hindi mo makukontrol at hindi mo ito pipiliting makontrol, gagaan ang buhay mo. Tandaan mo ito, kung ang problema mo ay may solusyon, wala ka nang dapat ipag-alala pa. Pero kung sa tingin mo, ang problema mo ay walang solusyon, ang pag-aalala ay magpapalala pa sa problema mo. Ibig sabihin na huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi mo mapipilit. Huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi mo mababago. Huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi mo makukontrol. May mga bagay naman na makukontrol natin. May mga bagay din na mangyayari na hindi natin kontrolado. At kailangan nating matutunan kung paano mag-adapt kapag nangyari ang mga bagay na wala sa ating kontrol. Ano ang 10 bagay na ito na hindi natin makukontrol? Number 1, pagtanda. Sa kabila ng kahangahangang pagsulong sa medisina, ang pagtanda ay nagdudulot pa rin ng hirap at kalungkutan. Ang pagtanda ay tinaguri ang pinakamasalimuot na biological problem. Hindi pa rin natutuklasan ng mga scientists sa kanilang mga pananaliksik ang paraan upang mapigilan ito. Hanggang sa ngayon, walang anumang ibinibentang produkto na makapagpapabagal, makapagpapahinto, o makapagpapabago sa epekto ng pagtanda ng tao. Bagaman nakatutulong ang masustansyang pagkain at ehersisyo upang bumuti ang iyong kalusugan at mabawasan ang panganib na mamatay ka ng maaga dahil sa sakit, wala pang napatunayang anumang bagay na makapagpapabagal sa pagtanda. Kahit ano pang ihihidhid natin sa mukha natin, kahit ano pang lotion ang ipahid natin sa ating balat, gumaganda ang kutis natin, pero hindi natin mapipigilan ang ating pagtanda. Ang lahat ay nasisira at kasama na ang ating mga katawan. Hindi natin ito maiiwasan. Ang punto ko lang, walang saysay na magalit pa o ma-stress tungkol sa pagtanda. Marami kasi ang nababahala, nababalisa at natatakot. Karaniwan kasing iniuugnay ang pagtanda sa negatibong mga bagay, gaya ng pagkakaroon ng kulubot, panghihina ng katawan, pagiging malilimutin, at masasakitin. Acceptance is key. Tanggapin mo na may limitasyon ka na. Tanggapin mo na hindi mo na magagawa ang mga bagay gaya ng dati. Alagaan mo ang iyong sarili sa abot ng iyong makakaya sa pamamagitan ng pagkain ng maayos at regular na pag-ehersisyo. Pero tandaan mo ang katotohanan na lahat tayo ay tumatanda at lilisan din sa mundong ito. Number 2, problema ng mundo. Kahit anong gagawin natin, hindi natin mababago ang mundo. Bakit? Dahil ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na masama. Sino ang isang yun na tinutukoy ko? Walang iba kundi si Satanas. Kaya naman ang pagsisikap ng tao ay hindi nakapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Tanggapin natin na maliit lang na pagbabago ang kaya nating gawin. Pero hindi natin mapahinto ang kasamaan sa mundo, ang pagdurusa o ang inustisya. Pero huwag tayong matakot sa problema ng mundo. Dahil nangako ang Diyos na magtatatag siya ng isang gobyernong mamamahala sa lahat ng tao. Ito ang papalit sa mga gobyerno ng tao. Si Jesus ay mamamahala bilang prinsipe ng kapayapaan. Aalisin niya ang lahat ng kasamaan sa lupa at tuturuan ng mga tao na mamuhay ng payapa. Number 3, hindi inaasahang pangyayari. Natural na matataranta tayo kung may mangyayaring hindi natin inaasahan. Pero asahan natin na mangyayari talaga ang masamang bagay sa ating lahat. Darating din tayo sa puntong yan. Hindi man natin pinangarap, pero maranasan natin yon. Kailangan positibo pa rin ang ating pananaw sa buhay. Likas na kasi sa atin na negatibo ang ating reaksyon sa negatibong nangyayari. But it will lead to an even worse outcome. Hindi na kasi tayo makakapag-isip ng maayos. Remember that you can get something positive out of every situation. Minsan kasi yung akala nating negatibo ay may hatid palang opportunity sa atin. Kapag may nangyaring hindi mo inaasahan, hindi ibig sabihin na wala ka nang magagawa. Kaya mo pa rin ilipat ang iyong focus sa solusyon. Huwag kang magpanik. Take a deep breath and trust yourself. Number 4, pagbabago. Marami ang nagbago sa buhay natin at may magbabago pang magaganap sa hinaharap. Pero ang tanong, kaya mo bang harapin ang pagbabago? Ayon nga sa kasabihan, ang puno na kayang yumuko sa hangin ay mas malamang na makaligtas sa bagyo. Ibig sabihin, makibagay ka sa mga pagbabago na wala kang gaanong kontrol.
o wala ka nang magagawa. Halimbawa, may magandang nangyari sa ating buhay ngayon. Gusto kasi natin na ganito na lang palagi. Pero ang katotohanan, pansamantala lang ang mga bagay na yon. Kaya dapat i-appreciate natin ang ating naranasan. Dahil mawawala rin ito. Mahirap harapin ang pagbabago dahil hindi ito nakakatuwa. Magkaka-anxiety tayo. Madidepress pa. Masasaktan tayo. Pero kailangan nating tanggapin na hindi natin ito makukontrol. Di talaga natin maiiwasan ang pagbabago. Pero dahil sa pagbabagong yon, naging matatag ka. Hindi lang makakayanan ng taong matatag ang isang bagong sitwasyon, kundi nakikita rin niya ang waring hadlang at itinuturing itong isang pagkakataon. Tanggapin mo na lang ang realidad. Enjoy what's going on as it's happening and flow with change rather than digging your heels in and fighting it. Mas mabuting tanggapin ang realidad kaysa sa hayaang mangibabaw sa iyo ang negatibong mga kaisipan. Number 5, desisyon ng ibang tao. Nakaka-stress kung pilit mong kontrolin ang desisyon ng ibang tao. Nakaka-stress din kung kinukontrol ka nila. You can't make somebody decide. You can't make somebody change. Pwede mo silang i-inspire. Pwede mo silang i-educate. Pwede mo silang suportahan sa kanilang pagbabago. Pero hindi mo hawak ang kanilang desisyon. Iba-iba kasi ang ating kagustuhan. May mga panahon na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa mga taong pinapahalagahan mo. At posibleng may tama ka. Ngunit may karapatan sila na gumawa ng kanilang sariling paraan. At kung mahal mo sila, tatanggapin mo yon. Yun ngang mga masasamang tao ay gumawa ng masama kahit alam nilang bawal. Pero ginagawa pa rin nila dahil yun ang desisyon nila. Wala namang problema kung sang-ayon ka ba sa desisyon nila o ayaw mo ba silang suportahan. Basta't wag mo lang silang gambalain at insultuhin dahil labas ka na sa desisyon nila. Mag-focus ka sa sarili mong pinagagawa. Number 6, ang nakaraan. Ang rason kung bakit hindi tayo makamove on, dahil palagi tayong nakadikit sa nakaraan. Hindi natin matanggap ang nangyari. Pilit natin kinukontrol ang nakaraan. Acceptance is key. Pero wag mong pilit na kalimutan ang nakaraan. Hindi mo naman yan mapipilit eh. Don't try to evade or avoid those thoughts, memories, or feelings which make you uncomfortable. Rather, face them. Confront them. Give words to them. Objectify them. And accept them in words. Kahit masakit man. Kahit ikinakahiya mo pa. Kahit naiirita ka sa nangyari. Alam kong mas madali itong sabihin kaysa gawin. Ngunit maniwala ka sa akin. Kapag sinimulan mo ng tanggapin ang mga alaalang nakasakit sa'yo, sa halip na tumakas ka, mawawala ng kapangyarihan ng mga alaalang yon na sakupin ka at pahihinain ka. The pain will no longer be the throbbing one, but the subtle one, a bystanding one that you can learn to carry along with hope to recede gradually. Hayaan mo lang na lumabas ang tunay mong emosyon. Resulta yan ng kalungkutan mo dahil sa mga nangyaring hindi maganda, pero matuto ka kung paano mo tugunan ang iyong emosyon. We don't have to give in to every emotion that comes up. We can simply let them pass through. Number 7, the way kanila tinatrato. May mga taong miserable lang at wala itong kinalaman sa'yo. Ganyan lang talaga sila kumilos. May mga taong naiinggit sa ibang tao. Sa halip na maunawaan na ganito ang kanilang nararamdaman, kinaiinggitan pa nila. Ito ay isang simpleng katotohanan na hindi lahat ng ating nakakasalamuha ay magugustuhan tayo. May mga taong sagabal sa mga desisyon natin at namimintas pa. Ang importanteng natutunan ko ay kung ayaw ng tao sa akin, bago pa nila ako makilala, hindi ko na problema yon. You don't need to worry about making this person your friend. If you already have good friends, huwag mong i-please ang mga tao. Hindi naman lahat matutuwa sa'yo. Sabi ko nga kanina, hindi mo hawak ang kanilang desisyon. Tatratuhin ka nila ayon sa gusto nila. Wala tayong ganap na kontrol sa kung ano ang iniisip o nararamdaman ng iba tungkol sa atin. Ang magagawa lang natin ay kontrolin kung paano tayo mag-react sa pinagagawa nila. Pero pwede mo naman silang pagsabihan na mali ang kanilang ginagawa. Walang punto kung magagalit ka pa. Kasi desisyon nilang tratuhin ka ng ganyan. Desisyon nila kung hindi sila sang-ayon sa desisyon mo. Nasa sa kanila na yon kung wala silang tiwala sa atin. Ang magagawa lang natin ay kung paano natin sila tatratuhin. Gaganti ba tayo? O ipakita nating hindi tayo apektado? O chill lang tayo? Mas magaan lang kumpara sa magagalit ka pa. Di ba? Akala kasi natin na magkakagusto ang lahat sa atin. Sang-ayon sila sa atin. Pero kung ayaw nilang sumang-ayon, hindi ibig sabihin na mali ka sa ginagawa mo. May sarili kasi silang opinyon. Hindi naman sila matatawag na haters mo o bashers mo. May sarili kasi silang paniniwala sa buhay na kanilang sinusunod. Kung ayaw mo na may ganitong klaseng tao sa buhay mo, pwede ka namang lumayo. Hindi naman nila hawak ang desisyon mo.
may choice ka pa rin. Number 8, lagay ng panahon. Kahit anong gagawin natin, may dadaan talagang bagyo. Inihula ng Biblia na darating ang panahong halos masisira ang lupa dahil sa kagagawa ng tao. Dahil sa global warming, napakalaki na ng pinsalang nagawa ng tao sa lupa. Ipinapakita ng hulang ito kung bakit hindi tayo makakaasa na kayang solusyonan ng tao ang problemang ito. Totoo na gumagawa ng paraan ng ilan para solusyonan ng climate change. Pero anuman ang gawin nila, hindi pa rin nila kayang pahintuin ng mga tao na sirain ang lupa. Bagamat hindi mo makontrol ang matinding panahon, meron kang kakayahang kontrolin ang sarili mong mga aksyon. Karamihan kasi sa mga tao ay magpapanik. Kumalma ka lang lagi. Inihula ng Biblia na makakakita tayo ng nakakatakot na mga bagay o mga pangyayari sa panahon natin. Dahil sa climate change, napakaraming nangyaring nakakatakot na sakuna sa buong mundo. Sa ngayon, may mga taong nakakaranas ng eco-anxiety. Ang eco-anxiety ay ang matinding pagkatakot na tuluyan ng lalala ang mga problema sa kapaligiran at walang matitirang buhay. Ang isang mainam na paraan upang matiyak na hindi ka malugmok sa hindi inaasahang sitwasyon ay ang laging maging handa. Hindi tayo matataranta sa sakunang dumating dahil pinaghandaan na natin. Number 9, ang hinaharap. Kahit ano pa ang gagawin mo, may mga plano talaga tayo na hindi matutupad. Pero magpatuloy ka pa rin. Do what needs to be done. This is the only solution you have. The mind will keep bombarding with the negative thoughts. Please, don't let it stop you from taking actions. Hindi mo nga kontrolado ang kinabukasan, pero hindi ibig sabihin nun na wala ka nang gagawin ngayon. Kasi kung wala kang gagawin ngayon, ibig sabihin na hindi ka fair sa sarili mo. Gumawa ka ng aksyon. Araw-araw gawin mo ang isang bagay na kinakailangan para sa iyong mga pangarap. Ito ang magpapositibo at magpapakalma ng isip mo tungkol sa iyong hinaharap. Gumawa ka ng plano. Define the steps. Define goals for every day. Naintindihan ko na mahirap sundin ang plano. Ngunit tandaan na ito ang kailangan ng iyong pangarap mula sa iyo. Number 10, kamatayan. Normal lang na matakot tayo sa kamatayan bilang kaaway natin. At normal lang na gumawa tayo ng makatwirang hakbang para ingatan ang ating buhay. Pero tanggapin rin natin ang katotohanan na lahat tayo, walang exempted, ay mamamatay. May mga panahon na nababalisa akong isipin to. Pero hindi naman ako sobrang balisa. Mangyayari naman yon kahit gusto man natin o hindi. Ang medyo ikinatakot ko lang ay kung mamamatay ako dahil sa malubhang karamdaman. Tapos dumaan pa sa mahabang pagdurusa. Pero sabi ko nga kanina na wala tayong kontrol sa ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang katotohanan tungkol sa kamatayan ay maaari itong mangyari anumang oras. Nagugulat nga tayo na may kakilala tayong namatay nang hindi natin inaasahan. Kaya ngayon, gawa lang ako ng gawa ng mabubuting bagay para wala na akong pagsisisihan sa huli. Kasi kung puproblemahin natin ang kamatayan, kung magpapadala tayo sa takot, bibigat ang buhay natin. Hindi na rin peaceful ang ating isipan. Kaya hindi na kailangang labanan ang alinman sa mga hindi maiiwasang karanasang ito sa buhay. Kung hindi mo ini-stress ang tungkol sa 10 bagay na ito, mas mababa ang epekto nito sa'yo kapag lumitaw na ang mga ito. Magiging okay din ang lahat. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Alam kong madalas na natin yang naririnig. Alam mo ba kung ano ang kahulugan yan? Alam mo ba kung ano ang kinalaman ng ating isipan sa pagkatao natin at sa mga ginagawa natin? Alam mo rin ba kung ano ang kinalaman ng ating isipan sa kalagayan natin? Kung ano ang iniisip natin, tayo'y magiging gayon. Kontrolin mo muna ang iyong isipan upang makontrol mo ang iyong buhay. Ang ating iniisip ay hindi lang basta iniisip lang. Sila ang gumagabay sa ating buhay at sila ang tumutukoy sa atin. Sila ang naghuhulma sa mga tanawin sa mundo at sila ang naghuhulma sa pagtingin natin sa mga tao. Ibig kong sabihin, kung negatibo lang ang pananaw mo sa buong mundo, lahat ng makikita mo ay negatibo rin. Kasi dyan ka lang nakapokus. Ano man ang iniisip mo at kapag yan ay pinaniniwalaan mo, yan din ang mararanasan mo. Positibo man o negatibo, maa-attract mo yan. Ang isipan natin ay napakalakas. Kaya nitong iangat tayo at kaya din nitong ibagsak tayo. Lumipas ang maraming taon, napagtanto ko na totoo ang sinabi ni Buddha. Kung ano ang pinupokus mo, yan ang magiging realidad mo. Araw-araw ay may 70,000 tayong iniisip. At ang malala pa,
Lahat ng iniisip mo ngayon ay katulad lang kahapon. At ang pinakamalala, lahat ng yon ay negatibo. Ginugugol natin ang ating oras sa pag-aalala kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Ginugugol natin sa kakareklamo sa kung ano ang nangyayari ngayon. Nagrereklamo tayo tungkol sa mga kakulangan sa buhay natin. Ginugugol natin ang ating oras sa pag-iisip sa ating nakaraan. At tayo'y namumuhay na puno ng panghihinayang. Ang dami nating what ifs. Kung wala kang kontrol sa mga pangyayari, kasi kadalasan ang iniisip mong mangyari ay hindi mangyayari. Kaya bakit ka pa mag-aalala? At kung makukontrol mo naman yon, bakit ka pa mag-aalala? Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung wala kang kontrol sa sitwasyon, hayaan mo na maging ganon. Everything will be taken care of at the right time. Huwag kang mag-alala. Ang pag-aalala ay nakakabara ng daloy ng ating pag-iisip at mapaparalisa nito ang ating isipan. Kapag magulo ang ating isipan, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Basta't isipan ang pag-uusapan, hindi tayo sanay na ayusin ito. Konti lang ang ating kaalaman tungkol sa lakas ng ating isipan, kaya hinahayaan na lang nating kontrolin tayo nito. Bibigyan kita ng simpleng halimbawa upang mas lalo mong maunawaan. Nasubukan mo na bang mag-isip ng sobra tungkol sa mga bagay na hindi mo gusto? Sa mga bagay na kinakatakutan mo? And guess what happened? Lahat ng mga ayaw mo ay palagi kang binalik-balikan. You received exactly what you were focusing on. Nakapokus ka lang palagi sa mga ayaw mo sa buhay. Buong enerhiya mo ay ibinuhos mo sa negatibong pangyayari. You see, with the thoughts, we make our world. All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become. Kung maniniwala ka lang na magtatagumpay ka, talagang magtatagumpay ka. Lahat ng kinkilos mo ay nanggaling sa isipan mo. Lahat ay nagsisimula sa isipan mo. Pero hindi ito nangangahulugang tayo ay manghuhula na. Nangangahulugan lamang ito na naniwala tayo sa kung ano ang pumapasok sa ulo natin. Ibig sabihin na kung sarado ang kaisipan mo, sarado din ang mundo mo. Naniniwala kang hindi mo mababago ang iyong kakayahan, kalagayan, at may limitadong mga pagkakataon lang. But if you have a growth mindset, mas maniniwala ka na kaya mong pagbutihin ang sarili mo. At maniniwala ka na palaging may oportunidad sa buhay. The mind is everything. Merong katotohanan sa pahayag na yan. Kung makukontrol mo ang iyong isip, maaari mong makontrol ang iyong buhay. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Magpapaalipin ka ba sa isipan mo? O gamitin mo ang isipan mo upang mapalaya ka? Alin man sa dalawa ang pipiliin mo, makikita mo ang resulta kung paano ka mamumuhay ngayon. Mindset. One word, 7 letters. May malaking impact sa buhay mo. Our thoughts dictate our reality. Kung paano natin kinakausap ang ating sarili, ganun din kung paano natin dinadala ang ating isipan. Ang iniisip natin ay tumutukoy sa kung paano tayo nabubuhay. Hindi ka magiging masaya kung pinaniwala mo ang iyong sarili na hindi ka magiging masaya. Para tayong nakabitin sa ating isipan. Kung ang lahat ay enerhiya at lahat ng taginting mula sa iyong isipan ay ipinasa mo sa Diyos, palaging babalik yan sa iyo. Kung nakapokus ka lang sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na kailangan mo, yan din ang makukuha mo. Hindi agad-agad makukuha mo, pero talagang makukuha mo kung nagkakaisa ang isipan mo at ang iyong damdamin. Maa-attract mo ang mga mabubuting tao na tutulong sa iyo upang makarating ka sa dulo. What you think about expands. Nakakaranas ako ng kaba noon. Wala akong ideya kung anong nangyayari sa akin. Inaakala ko na anxiety o panic attack na yon. Dahil hindi muna ako nagpa-doktor, syempre hindi pa maliwanag sa akin kung napano ako. Alam mo ba kung anong nangyari? Patuloy akong pinaglalaruan ng aking isipan. Konting galaw lang sa katawan ko, nag-o-overdrive ng aking isipan. Kung saan-saan na lang mapunta. At ang aking negatibong pakiramdam na yon ay nabubuo na naman. Kinukumbinsi ko ang aking sarili na meron akong uri ng mental health issue kahit hindi ko pa naman alam. Lahat na lang ng iniisip ko ay nakapokus sa aking negatibong kondisyon. Patagal ng patagal, mas lalong nakadikit na sa akin ang ganitong issue. Hindi ko talaga mapipigilang mag-isip ng negatibo tungkol sa sarili ko. Laging bumabalik ang aking isipan sa kadiliman. Bakit ba naa-addict ako sa kakaisip ng ganito? Bakit ba hindi ako makawala sa sitwasyong to? Dahil sa kakaisip na may mali sa akin. Ako'y nagiging alipin sa sarili kong isipan.
Ginagawa nitong miserable ang buhay ko. Ganyan kalakas ang ating isipan. Maaari itong maging matalik mong kaibigan at maaari rin itong maging pinakamabangis mong kaaway. What we think is what we become. Your thoughts led you to become anxious. Kaya kung nakakaranas ka ng ganito, huwag kang mahiya na humingi ng tulong upang mailagay ka sa tamang landas. Maaaring wala kang mental health issue, ngunit ang iyong isip ay pinaniwala ka na meron kang ganito. Kung naniniwala ka na wala kang magagawa, sa gayon ay itinatakda mo ang iyong sarili para sa kabiguan. Hindi ka pa nga nagtatagumpay, ay nag-aalinlangan ka na. Paano ka magtatagumpay kung ganyan ka mag-isip? Ang isipan natin ay parang lupa kung saan dito tayo tutubo. We live what we think about constantly. Kaya nitong kontrolin tayo. Maaari nitong palawakin ang ating mga patutunguhan o maaari nitong pipigilan tayo. Lahat tayo ay may mga negatibong saloobin. Pero ito'y nagsisimula kapag bumibigay na tayo. Ang ating isipan ay atin at atin lamang. May kakayahan tayong pumili kung anong nararamdaman natin, kung anong iisipin natin, upang makapili kung paano tayo mamuhay sa mundong to. Yun ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating isipan, sapagkat idinidikta nila ang halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung nais mong baguhin ang proseso ng iyong pag-iisip at pagbutihin ang kalidad ng iyong buhay, kailangan mong kumilos ngayon na. Ikaw lang ang may kakayahan na kontrolin ang isipan mo. Ang mga doktor ay gagabay lang sa'yo. Ikaw pa rin ang huling magpapasya. Wala nang iba pa. Kung hindi ka kikilos, sino ang gagawa? Gaano ka katagal maghihintay bago mo hingin ang best para sa iyong sarili? Kung gusto mong baguhin ang mga bagay na nasa paligid mo, simulan mo munang baguhin ang isipan mo. You have to pay closer attention to your thoughts because they are the ones that shape your life. Siguro oras na para kumuha ka ng papel at ballpen at isulat mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ano ba talaga ang kailangan mo? Ano bang mga bagay ang pinaniniwalaan mong magdudulot ng kasiyahan sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo at hayaan mong bukas ang iyong isipan upang makarinig ka ng sagot mula lang din sa iyo. Magtiwala ka lang. Habaan mo ang iyong pasensya. Walang mawawala kung susubukan mo ito. Keep an open mind. Decide to shift your attention from the things that are making you unhappy to those that can bring you peace of mind and happiness. Magpasya ka ng umalis sa dati mong sitwasyon at mamuhay ka sa buhay na talagang gusto mo. Magagawa mo lang to kung babaguhin mo ang iyong isipan at kung hindi mo haharangan ang iyong daan sa mga negatibong salita. Every single day, put your focus and your energy on that which you want for yourself. Only on that which you believe will make you happy and your life will change in a wonderful and beautiful way. Magtiwala ka lang at yan ay makakamit mo.